Dalawang empleyado ng Davao Mighty Steel Corporation nagpositibo sa mataas na radiation exposure ayon sa National Bureau of Investigation. Ayon kay Dr. Wilfredo Tierra, 57 na manggagawa ang kanilang sinuri ay natagpuang may health condition na kinakaharap. Na pangunahan ang pagsasagawa ng pagsusuri dito po sa ating nakita na 174 na mga katao sa loob po ng Davao Mighty Steel Corporation. Dito po sa mga ito ay natuklasan namin na mayroong 57 na mga manggagawang Pilipino na mayroong mga usaping medikal. Ang karamihan po sa kanila ay nakitaan ko ng pamamaga ng kulani dito sa may bandang leeg. Meron din po sa kanila na may tinatawag na first degree burn o pagkasunog ng balat. Meron din po sa kanila na mayroong mga bukol umas sa ibang parte ng katawan. Meron din pong may asthma. Meron din pong mayroong iba't ibang uri ng sakit sa balat. Meron din pong nakitaan tayo ng lagnat, mataas na presyon, taminado. Kinakailangan po nila na kung magtatrabaho sila ay meron po sila mga kagamitan pang personal na proteksyon o pananggalang. Samantala, NBI Director Attorney Melvin Matibag, binigyang paglilinaw na ang raid na isinagawa sa Davao Mighty Steel Corporation ay walang halong politika, bagkus ay para protektahan ang interes ng sambayanan. Ayon kay Matibag, hindi nila nais na mawala ng trabaho ang mga empleyado ng naturang kumpanya, subalit marami na itong batas na na-violate. Bukod pa sa mga delikadong steel bars na hindi pasado sa kalidad dahil ito ay substandard, matindi rin ang long-term effect nito sa kalusugan at pinag-uusapan din na kalusugan para sa mga trabahador maging sa mga tumatangkilik ng produkto. Ipinakita ng NBI ang ilang gumuhong building sa Mindanao nung nagkaroon ng lindol na ang gamit ay steel bars ng Davao Mighty Steel. Hindi naman natin sila gusto na mawalan ng trabaho, but you will see very clear in the video the markings of the metals that will be used, the steel bars, DMS. That is the marking of Davao Mighty Steel. So, alam po ninyo, yung mga batas na na-violate dito will not allow it. We are in the law enforcement. Iba't ibang kaso po ang ipapile natin sa 14 individuals. Di po ba yung mga workers, hindi po natin kakasuhan. We are in coordination with the Department of Labor and Employment to provide them temporary jobs, matulungan sila, maaaring ipasok sa tupad or whatever na pwede nating gawin sa kanila. We are in coordination also with the Department of Health. Yung long-term na exposure nila, nagbunga na doon sa dalawang empleyado na nakitaan ng early stage of development ng sakit based on the exposure. Nakalulungkot na makikita namin may mga sinasabi na nagpunta ron, mga NBI dapat daw mag-quarantine ng 2 taon. That is not the simple explanation. Yung long-term exposure dito yung nakakatakot. At pag nagamit yung metal na yon sa mga bahay ninyo, other than doon sa pag-collapse, dahil nakita na natin yung lindol na, malakas yung lindol, but supposed to be structures like 2 floors building, it can withstand yung ganyan na lindol, yung ganyan na intensity. Pero because of the substandard steel bars na ginamit, dumuhuna at nanggaling sa Davao Mighty Steel. Sa Davao po nanggaling.